Itinapon niya ang barya sa putikan, ang bayad sa dangal kong tinapakan. Habang nakasandal ang asawa ko sa babaeng pumatay sa alaala ng tatay ko, isang sumpa ang nabuo sa puso ko. Hindi na ako ang basahang tinalikuran mo, Gabriel. Ang pilak na araw na ito ang magsisilbing apoy na tutupok sa inyong lahat. Handa na ba kayong mabulag sa katotohanan? Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya, Isabella. She's just a server. Isang hamak na tagapagsilbi na walang puwang sa usapan nating dalawa. Let's not let someone like her ruin our engagement night. Ang boses ni Gabriel ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Alessandra. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pag-alipusta. Nakatayo si Alessandra sa likuran nila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang maingat na hawak ang isang tray ng mamahaling alak. Ito ang paboritong timpla ni Gabriel, isang detalye mula sa nakaraan na hinding-hindi niya kinalimutan. Buong hapon niyang inihanda ang sarili para sa sandaling ito, suot ang tanging kayamanan na iniwan ng kanyang ama, ang pilak na bracelet na may disenyong araw, ang simbolo ng kanilang lihim na pangako. Akala niya, sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ay muling magliliwanag ang madilim na mundo ni Gabriel. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi pagkilala, kundi isang pader ng yelo na tila sadyang itinayo upang hindi siya makalapit. Ang marangyang bulwagan ng mga Montemayor ay puno ng tawanan at tunog ng nag-uumpugang mga baso ng kristal, ngunit para kay Alessandra, ang lahat ay naging isang malabong ugong. Ang bigat ng tray ay tila naging bigat ng buong mundo na dumiin sa kanyang balikat. Ang bawat salitang binitiwan ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang pisngi. Isang hapdi na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao sa ilalim ng maruruming tingin ni Isabella, na ngayon ay nakasandal sa balikat ni Gabriel nang may mapang-uyam na ngiti. Ramdam ni Alessandra ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na anumang sandali ay bibigay na ang kanyang tuhod. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Gabriel, ang amoy ng ulan at sariwang kahoy, ay naging isang malupit na paalala ng mga alaala nilang dalawa na ngayon ay tila itinapon na sa putikan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog na bumabaon sa kanyang baga. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang kaluluwa ay dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kawalan. Isang matalim na tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Bakit ang taong dating nagturo sa akin kung paano mahalin ang bukas ay siya na ngayong pumatay sa lahat ng pag-asa sa aking puso? Ang ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Alessandra pauwi sa kanilang barong-barong sa gilid ng Riles. Ang putik na kumakapit sa kanyang luma at sirang sapatos ay tila pasakit na humihila sa kanya pababa. Paalala na sa mundong ito, ang mga katulad niya ay itinadhana lamang na tapakan at iwanan sa dilim. Basang-basa ang kanyang uniforme, ngunit mas ramdam niya ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Isang uri ng ginaw na kahit anong kumot ay hindi kayang paalisin. Sa loob ng maliit na silid na amoy luma at gamot, naririnig ang hirap na paghinga ng kanyang ina na si Nanay Elena. Ang bawat pag-ubo nito ay tila isang kutsilyo na humahati sa katahimikan ng gabi,
Isang tunog na nagpapapaalala kay Alessandra kung gaano kabilis na uubos ang kanilang oras. Nilapitan niya ang ina, kinuha ang isang basang bimpo at marahang pinunasan ang noo nito. Anak, kumusta ang trabaho mo sa party? Nang hihinang tanong ni Nanay Elena, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng pag-asa sa mukha ng anak. Pilit na ngumiti si Alessandra, bagamat ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit. Ayos naman po, Nay. Maraming tao, masaya ang lahat. Pagsisinungaling niya. Hindi niya kayang sabihin na ang lalaking inaasahan niyang magliligtas sa kanila ay siya pang tumapak sa kanyang dangal. Hindi niya kayang aminin na ang pangarap na binuo nila ni Gabriel ay naging isang bangungot na may suot na mamahaling tuxedo. Nang gabing iyon, habang nakatitig sa pilak na bracelet na nakapatong sa kanyang palad, muling bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi bago pumanaw ang kanyang amang si Mateo. Naaalala pa niya ang magagaspang ngunit mapagmahal na kamay nito habang isinusuot ang bracelet sa kanyang maliit na braso. Alessandra, laging tatandaan, ang araw ay sumisikat para sa lahat, mahirap man o mayaman. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong liwanag. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng unos, ngunit sa gabing ito, ang sikat ng araw ay tila napakalayo na. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng ang isang marahas na pagkalampag sa kanilang pintong gawa sa tagping yero ay umalingaw-ngaw. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nakatayo doon. May dalang isang itim na sobre na may selyo ng pamilya Buenavista. Walang pasubali niyang iniabot ito kay Alessandra. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong awa. Mula ito kay Ma'am Isabella. Pinapatawag kanya sa mansyon bukas ng umaga. May trabahong naghihintay sa iyo bilang personal na tagapagsilbi niya. Ang malamig na pahayag ng lalaki bago ito tumalikod at lumakad palayo. Iniiwan ang usok ng kanyang sasakyan na humalo sa amoy ng ulan. Binuksan ni Alessandra ang sobre. Sa loob nito ay may 1,000 piso. Isang halagang sapat para sa gamot ni Nanay Elena para sa 1 linggo. Ngunit alam niyang ito ay may kalakip na malupit na kapalit. Alam ni Isabella ang tungkol sa bracelet. Alam ni Isabella kung sino siya. Ang trabahong ito ay hindi isang pagkakataon, kundi isang bitag na sadyang inihanda para sa kanya. Tiningnan ni Alessandra ang kanyang natutulog na ina at pagkatapos ay ang pilak na araw sa kanyang kamay. Alam niyang sa pagpasok niya sa pintuan ng mga Montemayor, papasok siya sa isang impyernong puno ng ginto at kasinungalingan. Ngunit para sa kanyang ina, para sa katarungan ng kanyang ama, handa siyang lumakad sa gitna ng mga lobo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang pinagmamasdan niya ang madilim na langit. Sa oras na muling magtagpo ang kanilang mga landas ni Gabriel sa ilalim ng iisang bubong, magagawa pa kaya niyang itago ang puot sa likod ng isang mapagkumbabang yuko? Hindi dahil pinapasok kita sa pamamahay na ito ay ibig sabihin ay tao ka na sa paningin ko. Tandaan mo, Alessandra, dinala kita rito para maging anino ko, hindi para maging bahagi ng liwanag ni Gabriel. Ang boses ni Isabella ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang silid. Bawat pantig ay puno ng kamandag na pilit na nagpapaliit sa pagkatao ni Alessandra. Nakaluhod si Alessandra sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa kakais-is ng mga dumi na tila ba guni-guni lamang ng kanyang amo. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila pagsusumamo sa katarungan,
Ngunit ang tanging sumasagot ay ang maringal na katahimikan ng mansyon na tila isang gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang tindig ay matigas na parang bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makaalis sa anyo ng babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na hapdi na tila isang sugat na pilit na binubuksan ng bawat kilos ni Alessandra. Gusto niyang humakbang, gusto niyang sabihing itigil na ito. Ngunit ang tanikala ng utang na loob sa pamilya Buenavista ay tila bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Gabriel, darling, tingnan mo oh, ang malanding tawag ni Isabela habang pilit na idinidikit ang sarili sa braso ng lalaki. Ang sipag ng bago nating katulong, di ba? Sabi ko sa kanya, ayusin niya ang paglilinis dahil baka mamaya ay may makita pa tayong dumi mula sa labas na pumasok dito. Tumingin si Gabriel kay Alessandra at sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng babae, nakita ni Gabriel ang isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi, isang apoy na tila nagmumula sa isang nakaraan na pilit niyang inaalala. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang tanging nagawa niya ay ang tumango ng bahagya, isang kilos na tila pagtalikod sa kaisa-isang katotohanan na maaari sanang magligtas sa kanya. Bago lumabas ng silid, isang hindi sinasadyang pangyayari ang naganap. Nahulog ni Gabriel ang kanyang gintong cufflink sa tabi ni Alessandra. Sa pagpulot ng lalaki rito, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit sa loob ng isang saglit. Ang haplos na iyon ay parang kuryenteng gumapang sa balat ni Alessandra, nagdadala ng mga alaala ng mga hapong magkasama silang nangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Isang sandali ng kahinaan, isang sandaling puno ng kilig na may halong pait, na tila ba sinasabi ng kanilang mga puso ang mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi. Nang tuluyang makaalis si Gabriel, muling bumalik ang mapang-aping tingin ni Isabella. Lumapit ang kontrabida sa kanya at sa isang mabilis na pagkilos, inapakan nito ang kamay ni Alessandra na nakapatong sa sahig. Huwag mong isipin na hindi ko nakita ang pagdampi ng mga kamay ninyo. Ang bulong ni Isabella, ang kanyang mukha ay nasa tabi na ng tainga ni Alessandra, ang boses ay puno ng poot. Ang bracelet na iyan, ibibigay mo iyan sa akin o sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo at ng nanay mong malapit na ring mamatay. Naiwang mag-isa si Alessandra sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong nilabasan ni Gabriel. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat tapak sa kanyang dangal bago siya tuluyang maglaho sa dilim ng mansion na ito? Sa kailaliman ng gabi, ang tanging ingay na maririnig sa malawak na mansion ay ang marahang pagtulo ng tubig sa lababo. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang sa bigat ng pananahimik. Si Alessandra ay nasa kusina, pilit na ginagamot ang kanyang kamay na namamagang dulot ng marahas na pag-apak ni Isabela. Ang malamig na yelo na nakabalot sa lumang tela ay idiniin niya sa kanyang balat. Isang hapdi na hindi lamang sa laman nararamdaman, kundi pati na rin sa kanyang nasugatang dangal. Bakit gising ka pa? Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan, hindi kasing talim ng kaninang umaga, kundi may bahid ng pagod at pagkalito. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang polo ay nakabukas ang dalawang butones sa itaas.
at ang kanyang buhok ay tila ginulo ng sarili niyang mga kamay sa gitna ng pagpupuyat. Agad na itinago ni Alessandra ang kanyang kamay sa likuran at tumayo ng tuwid. Maghahanda lang po sana ako ng kape, Sir Gabriel. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Lumapit si Gabriel, ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Alessandra. Hindi siya huminto hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang distansya nila sa isa't isa. Naamoy ni Alessandra ang pamilyar na bango ng lalaki, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong ang tanging problema nila ay kung paano tatapusin ang kanilang mga aralin sa ilalim ng buwan. "You don't have to call me sir when we're alone, Alessandra," ang mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ng dalaga na tila ba may hinahanap siyang isang sagot sa isang tanong na hindi niya mabigkas. "There's something about you, something that keeps me awake." Nanginginig ang mga kamay ni Alessandra habang kinuha niya ang tasa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang iniaabot niya ang mainit na inumin, ang kanyang manggas ay bahagyang umurong at doon ay kumislap ang pilak na bracelet sa ilalim ng madilim na ilaw ng kusina. Ang disenyong araw, ang mga sinag na gawa sa pinong pilak, ay tila sumigaw ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Biglang hinawakan ni Gabriel ang braso ni Alessandra. Hindi ito isang marahas na pagkakahawak, kundi isang pagpigil na puno ng pagtataka. Ito, ang disenyong ito, ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Napanaginipan ko ito, isang lalaki. Isang lalaking may malambot na tinig, isinuot ito sa akin noong ako ay bata pa bago ang lahat ay maging madilim. Ang golden moment ay nabuo sa katahimikang iyon. Ang mga daliri ni Gabriel ay dahan-dahang nilaro ang pilak na araw. Ang kanyang balat ay duminggi sa balat ni Alessandra. Ramdam ng dalaga ang init na nagmumula sa lalaki, isang init na nagbabantang tunawin ng pader ng poot na kanyang itinayo. Sa isang sandali nawala ang mansion, nawala si Isabela, at ang tanging natira ay ang dalawang kaluluwang pilit na pinaglalapit ng tadhana. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Ang mukha ni Gabriel ay namutla at ang kanyang hawak sa braso ni Alessandra ay humigpit hanggang sa maging masakit ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Ang gubat, ang putik, Mateo! Ang sigaw ni Gabriel, isang sigaw na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo, ang kanyang katawan ay tila naging mahina at nawalan ng balanse. "Sir Gabriel, anong nangyayari?" Ang nag-aalalang tanong ni Alessandra habang pilit na inaalalayan ng lalaki. Bago pa makasagot si Gabriel, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ay umalingaw-ngaw at ang boses ni Isabela ay narinig na tumatawag sa pangalan ng kanyang fiancé. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanila, ngunit si Gabriel ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang isipan ay tila nakakulong sa isang madilim at madugong alaala na matagal nang ibinaon ng mga Buena Vista. Lumingon si Alessandra sa pinto. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Kung makikita sila ni Isabela sa ganitong posisyon, alam niyang hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang huling pagkakataon na maibalik ang alaala ng lalaking kanyang minamahal. "Anong ginawa mo sa kanya?"
Gabriel, darling, anong nangyari sa iyo? Ang matinis na boses ni Isabella ay tila isang matalim na bubog na bumasag sa tensyon sa loob ng kusina. Mabilis siyang bumaba sa hagdan, ang kanyang mga mamahaling tsinelas ay lumilikha ng mararahas na tunog sa bawat hakbang. Hindi pa man nakakasagot si Alessandra ay marahas na siyang itinulak ni Isabella palayo kay Gabriel. Napasandal si Alessandra sa matigas na gilid ng lababo. Ang kanyang namamagang kamay ay muling tumama sa malamig na marmol na nagdulot ng isang matinding kirot na halos magpaiyak sa kanya. Wala akong ginagawa, ma'am. Bigla lang po siyang nahilo. Ang nanginginig na paliwanag ni Alessandra habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Isabella. Sa halip, niyakap nito si Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa mukha ng lalaki na tila ba siya ang kaisa-isang tagapagligtas nito. Gabriel, makinig ka sa akin. Huwag kang makikinig sa mga bulong ng babaeng ito. Sinusubukan kanyang lituhin, sinusubukan niyang lasunin ang isip mo. Unti-unting nagbalik ang wisyo ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng kalituhan at sakit. Tumingin siya kay Alessandra, pagkatapos ay kay Isabella. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo ng mga Buenavista sa loob ng 20 taon ay tila muling tumatag. Isabella, ang bracelet, ang lalaki sa panaginip ko. Ang mahinang sambit ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Dito na lumabas ang tunay na galing ni Isabella sa pagiging isang mapagpanggap na anghel. Tumingala siya kay Gabriel nang may mga matang tila puno ng luha at pag-aalala. Darling, iyan ang sinasabi ko sa iyo. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang disenyong iyan mula sa pamilya namin para akitin ka. Alam niyang iyan ang kahinaan mo. Gagamitin niya ang nakaraan mo para saktan tayo. Lumingon si Isabella kay Alessandra at doon ay nagbago ang kanyang anyo. Ang mga matang puno ng pag-ibig para kay Gabriel ay naging mga matang puno ng poot at pagbabanta. Ikaw, napakawalang hiya mo. Pumasok ka rito para magtrabaho, hindi para akitin ang magiging asawa ko. Tignan mo ang ginawa mo sa kanya. Dahil sa iyo, muling bumalik ang mga atake niya. Kinuha ni Isabella ang tasa ng kape na hindi pa naiinom at sadyang ibinuhos ito sa sahig, malapit sa paanan ni Alessandra. Linisin mo iyan, ngayon din. Gamitin mo ang mga kamay mo para malaman mo ang lugar mo sa bahay na ito. At bukas, huwag kong makikitang suot mo ang basurang bracelet na yan. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kalsada na mamamatay ang nanay mo. Napayuko si Alessandra. Ang bawat salita ni Isabella ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Habang dahan-dahan siyang lumuluhod para punasan ang natapong kape gamit ang basahan, nakita niya ang sapatos ni Gabriel na lumakad palayo. Kasunod ang malambing na bulong ni Isabella na umaalo sa lalaki. Hindi man lang siya muling tinignan ni Gabriel. Ang sakit ng pagbalewala ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng kanyang namamagang kamay. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, isang tahimik na luha ang pumatak sa basang sahig. Ito ang mukha ng kawalan ng katarungan. Ang katotohanan ay pilit na ibinabaon ng mga taong may ginto, habang ang mga katulad niya ay pilit na pinatatahimik ng gutom at takot. Ngunit habang pinupunasan ni Alessandra ang sahig, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Gabriel na hindi napansin ni Isabella.
Isang maliit na susi na may nakaukit na letrang M. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Alam niya ang susing ito. Ito ang susi sa lumang aparador ng kanyang ama na ninakaw noong gabi ng krimen. Ang tanong ay, bakit ito nasa pag-aari ni Gabriel? O baka naman, ito ang dahilan kung bakit siya dinala ng tadhana sa mansyon na ito. Ang maliit na susi na hawak ni Alessandra ay tila nagbabaga. Bawat ukit ng letrang M ay tila humihingi ng katarungan mula sa kailaliman ng kanyang palad. Alam niyang hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang susing ito ang magbubukas sa nakaraang pilit na ibinaon sa limot, ang nakaraang nag-uugnay sa kanyang ama at sa lalaking ngayon ay tila isang pader na hindi niya maabot. Maingat niyang itinago ang susi sa loob ng kanyang medyas. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat ay nagsilbing paalala na sa loob ng bahay na ito, ang bawat hakbang ay kailangang dahan-dahan at puno ng pag-iingat. Kinabukasan, ang mansyon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang bagyo. Wala si Isabela dahil may dinaluhang pagtitipon ng mga kababaihan sa labas, at ito ang pagkakataon na hinihintay ni Alessandra. Inutusan siya ni Lola Belen, ang matandang mayordoma na may malalalim na mata, na linisin ang silid-aklatan ni Gabriel. Ito ang pinakapribadong bahagi ng mansyon, isang lugar na puno ng amoy ng lumang papel at selyadong mga sikreto. Sa loob ng silid, nakita niya si Gabriel na nakatitig sa bintana. Ang kanyang likod ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Hindi ito lumingon nang pumasok si Alessandra, ngunit ramdam ng dalaga ang tensyong namamayani sa hangin. Ang bawat kuskos ng kanyang basahan sa mga estante ng libro ay tila isang tibok ng puso na nagnanais na mapansin. Bakit ka nananatili rito, Alessandra? Ang biglang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Matapos ang lahat ng ginawa ni Isabela, matapos ang pagtrato namin sa iyo, bakit hindi ka pa tumatakas? Huminto si Alessandra sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Dahil ang katotohanan ay hindi tumatakas, Sir Gabriel. Naghihintay lang ito ng tamang panahon para mahanap. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang sandaling puno ng mga hindi masabing damdamin. Sa isang sulok ng silid, napansin ni Alessandra ang isang maliit na kahon na gawa sa nara, nakatago sa likod ng mga makakapal na libro tungkol sa kasaysayan. Ang butas ng susi nito ay tila tumatawag sa kanya. Habang abala si Gabriel sa pagbabasa ng ilang papeles, mabilis at tahimik na lumapit si Alessandra sa kahon. Nang isuot niya ang susi at puyutin ito, ang marahang pagbukas ng takip ay tila isang buntong hininga mula sa nakaraan. Sa loob ng kahon, walang ginto o mamahaling hiyas. Ang tanging naroon ay isang lumang litrato na kupas na ang kulay. Sa litratong iyon, isang batang lalaki na may malalaking mata at masayang ngiti ang nakayakap sa isang lalaking may hawak na martilyo at pilak. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang kanyang amang si Mateo. At ang batang iyon, ang marka ng araw sa kanyang munting braso ay sapat na upang tumigil ang mundo ni Alessandra. Ang golden moment ay nabuo nang makita ni Alessandra ang likod ng litrato. May nakasulat doon sa sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking munting sikat ng araw, Gabriel, hinding-hindi ka mag-iisa hanggat ang pilak ay kumikinang. Ang pagmamahal sa bawat letra ay tila isang haplos na nagpapaiyak sa kanya.
Hindi kinuha ni Mateo si Gabriel para saktan. Kinuha niya ito para iligtas. Ngunit ang luha ni Alessandra ay hindi pa nakakapatak nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Ang boses ni Isabela, na mas maaga kaysa sa inaasahan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng hinala at nagbabadyang puot. Anong ginagawa mo sa kahon na yan, Alessandra? Gabriel, tignan mo. Sinasabi ko sa iyo, isa siyang espiya. Mabilis na isinara ni Alessandra ang kahon, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Gabriel ang litratong hawak ng dalaga. Ang mga mata ng lalaki ay nanlaki at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang katawan habang ang piraso ng katotohanan ay pilit na bumabangga sa mga kasinungalingang itinanim sa kanya ni Isabela. Ang tanong ay, sino ang paniniwalaan ni Gabriel? Ang babaeng nangakong mamahalin siya o ang piraso ng papel na nagpapatunay na ang buong buhay niya ay isang malaking pagpapanggap? Akin na iyan! Gabriel, don't look at it. Pakana lang iyan ng babaeng ito para sirain tayo. Ang mga kamay ni Isabela ay mabilis na humablot, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis ang reflexes ni Gabriel. Hawak ang kupas na litrato, tila naging estatwa ang lalaki sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Mateo, ang mukha na palaging lumilitaw sa kanyang mga bangungot, ngunit ngayon ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na pilit na bumabasag sa dam ng mga kasinungalingang itinayo ni Isabela. Gabriel, darling, please. Ang pagsusumamo ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na mabulgar ang lahat. Hindi siya pinansin ni Gabriel. Sa halip, lumingon siya kay Alessandra nang may mga matang puno ng hindi mabilang na katanungan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang kalangitan ay tila nakisabay sa gulo ng kanilang mga damdamin. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa bintana, kasunod ang malakas at biglaang pagbuhos ng ulan na tila gustong lunurin ang buong mundo. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na lumabas si Gabriel ng silid-aklatan patungo sa malawak na garden, tila ba hindi na siya makahinga sa loob ng mansyon. Hindi nag-atubili si Alessandra. Binaliwala niya ang sigaw ni Isabela at sinundan ng lalaki sa gitna ng humahagupit na unos. Sa dulo ng garden, sa loob ng isang maliit at madilim na shed kung saan itinatago ang mga kagamitan sa paghahalaman, doon niya naabutan si Gabriel. Basang-basa ang lalaki, ang kanyang tuxedo ay nakadikit na sa kanyang katawan at ang kanyang mga balikat ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Bakit? Ang paos na tanong ni Gabriel nang makita si Alessandra sa pintuan ng shed. Bakit ang mukha ng tatay mo ang nakikita ko sa bawat sandaling ipinipikit ko ang aking mga mata? Bakit pakiramdam ko, sa kanya ako nagmula at hindi sa mga Buena Vista? Lumapit si Alessandra, ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang panalangin. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng ulan ay humahalo sa init ng kanilang mga hininga sa loob ng masikip na espasyo. Kinuha niya ang isang tuyong sako na naroon at marahang pinunasan ang basang mukha ni Gabriel. Dahil ang puso ay hindi nakakalimot, Gabriel. Ang bulong ni Alessandra, ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng ulan sa bubong na yero. Maaaring ninakaw nila ang iyong alaala, pero hindi nila kayang burahin ang pagmamahal na itinanim ni Tatay Mateo sa iyong pagkatao. Ang golden moment ay nabuo sa katahimikang namagitan sa kanila.
Itinigil ni Alessandra ang pagpupunas at nanatiling nakatitig sa mga mata ni Gabriel. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Alessandra. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa ibaba ng tainga ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa lahat ng pasakit na dinanas ni Alessandra sa mansyon na iyon. Alessandra, ang mahinang tawag ni Gabriel, ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumalapit sa mukha ng dalaga. Nararamdaman ni Alessandra ang bawat pintig ng puso ni Gabriel, ang mabilis at tila naghahabulang hininga na nagpapatunay ng pagnanasa at pangungulila. Sa loob ng madilim na shed, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay naging kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Ramdam ni Alessandra ang malambot na dampi ng hininga ni Gabriel sa kanyang balat. Isang sandaling puno ng kilig na tila ba ang lahat ng dusa ay nawala sa isang kisap mata. Ngunit bago pa magtagpo ang kanilang mga labi, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanila mula sa labas. Kasunod ang galit na boses ng mga bodyguard ni Isabella. "Sir Gabriel, Ma'am Isabella is looking for you. Kasama mo ba ang katulong na iyan?" Mabilis na lumayo si Alessandra. Ang kanyang puso ay tila mahuhulog sa kanyang kaba. Ang mahiwagang sandali ay nabasag. Pinalitan ng malupit na katotohanan ng kanilang magkaibang mundo. Tumingin si Gabriel sa kanya, isang tingin na puno ng pangako at sakit, bago ito lumabas sa ulan para harapin ang mga tauhan ni Isabella. Naiwang mag-isa si Alessandra sa dilim, ang kanyang labi ay nanginginig pa rin sa hindi natuloy na halik. Hawak niya ang kanyang bracelet at sa gitna ng kadiliman, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Ang digmaan para sa puso ni Gabriel at para sa dangal ng kanyang ama ay nagsisimula pa lamang. Isang hampas lupa ay mananatiling magnanakaw kahit anong linis ng mukha. Hindi mo lang ninakaw ang atensyon ng asawa ko, Alessandra, pati ang mga hiyas ng pamilyang ito ay pinatulan mo. Ang mga salitang iyon ni Isabella ay tila mga palasong may lason na bumaon sa pandinig ni Alessandra sa gitna ng marangyang sala. Nakatayo si Alessandra na may hawak na tray ng mainit na tsaa. Isang tsa na espesyal niyang tinimpla para sa sumasakit na ulo ni Gabriel matapos ang kanilang engkwentro sa ulan. Ngunit ang malasakit niya ay nauwi sa isang malupit na bitag. Sa paanan niya, nakakalat ang ilang piraso ng mamahaling kwintas na brilyante at, ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang sariling pilak na bracelet na kinuha mula sa kanyang silid nang hindi niya alam. "Wala akong kinuha, Ma'am Isabella. Alam niyo kung kanino ang bracelet na iyan. Akin iyan, mula sa tatay ko." Ang nanginginig na sagot ni Alessandra, ang kanyang boses ay halos maglaho sa tindi ng kaba. Ngunit ang tray na hawak niya ay hindi na tumitigil sa pag-alog. Ang bawat tunog ng tasa sa porselana ay tila isang saksi sa kanyang paghina. Lumingon si Isabella kay Gabriel na nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang mukha ay hindi mababanaagan ng kahit anong emosyon. "Gabriel, darling, tignan mo." Itinago niya ang mga hiyas ko sa ilalim ng kanyang unan, kasama ang basurang pilak na ito na lagi niyang ipinagmamalaki. "She's been using her sob story about her father just to get close to your safe." Niloloko ka lang niya, Gabriel. Ginamit niya ang nararamdaman mo para makapagnakaw. Ang internal crumbling ay nagsimula nang humakbang si Gabriel palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang hatol na nagpapabigat sa hangin. Tumingin siya sa mga alahas na nasa sahig
pagkatapos ay sa bracelet, at huli ay sa mga mata ni Alessandra. Ang mga matang dati ay puno ng pagduda at pagnanais na makaalala. Ngayon ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Pakiramdam ni Alessandra ay tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang lalamunan ay nanikip na tila may nakapulupot na alambre at ang kanyang mga kamay ay naging manhid na parang yelo. I gave you a chance, Alessandra. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat na kayang pumatay ng kaluluwa. Pinagkatiwalaan kita kahit laban sa kagustuhan ni Isabela, pero pati ang mga alaala ng pamilya ko, ninakaw mo. Gabriel, hindi totoo yan. Pakinggan mo ako. Ang pagsusumamo ni Alessandra, ang mga luha ay nagsisimula ng bumalong sa kanyang mga mata, malabo at mainit. Ang bracelet na yan, iyan lang ang tanging meron ako. Enough. Ang sigaw ni Gabriel na umalingaw-ngaw sa buong mansion, sapat na upang manginig ang mga kristal na chandelier sa itaas. Ayoko nang marinig ang kahit anong kasinungalingan mo. Isabella was right. You're just a social climber with a gold digger's heart. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Gabriel ang pilak na bracelet mula sa sahig at marahas na itinapon ito sa labas ng bukas na pinto, patungo sa madilim at maputik na garden. Lumabas ka. Ngayon din. Huwag ka nang magpapakita sa akin o kahit sa anino ng pamilyang ito. Kung hindi ko lang naisip ang nanay mong may sakit, sa kulungan ka na matutulog ngayon. Nabitawan ni Alessandra ang tray. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang sariling puso na nagkapira-piraso. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa ilalim ng bigat ng maling paratang. Sa bawat hakbang niya palabas ng mansyon, ramdam niya ang mapang-uyam ng ngiti ni Isabela na nakasunod sa kanyang likod. Nang marating niya ang gitna ng garden, sa ilalim ng malakas na ulan, lumuhod si Alessandra sa putikan upang hanapin ang kanyang bracelet. Ang kanyang mga kamay ay humahalukay sa madilim na lupa. Ang BBB ng kanyang mga kuko ay sumasakit ngunit wala siyang pakialam. Doon, sa gitna ng dumi at dilim, nahanap niya ang pilak na araw, marumi, maputik, at tila nawalan na ng kinang. Tumayo si Alessandra basang-basa at mag-isa sa gitna ng gabi. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Montemayor kung saan ang mga ilaw ay unti-unti nang namamatay. Isang tanong ang naiwan sa kanyang puso, isang tanong na tila isinisigaw ng kanyang kaluluwa sa langit. Paano ko muling hahanapin ang liwanag ng katotohanan kung ang tanging lalaking pinag-alayan ko ng aking dangal ay siya ring bumurol dito sa gitna ng putikan? Ang bawat hakbang ni Alessandra palayo sa mansion ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang basang uniforme, ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao ay siya ring naging hukom na nagtaboy sa kanya sa dilim. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mahinang liwanag ng isang gasera at ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy. Dahan-dahan siyang pumasok, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay upang hindi magising ang kanyang nanay Elena. Ngunit sa maliit na espasyong iyon, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang kanyang ina ay nakaupo sa gilid ng kanilang papag. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang basang-basa at maduming anyo ng anak.
Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang mahinang tanong ni Nanay Elena, ang boses ay puno ng panginginig. Hindi nakasagot si Alessandra. Sa halip, lumapit siya sa ina at isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan nito. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pag-aalipusta, at ang matinding yustye na kanyang kinimkim sa loob ng mansyon ay biglang bumuhos sa anyo ng mga luhang hindi mapigilan. Ang bawat hagulgol ay tila isang dalangin na nagnanais na maabot ang langit, isang pagsisisi sa pag-asang akala niya ay totoo. Nay, patawad po. Wala na po akong trabaho. Itinapon po nila ako na parang basura. Ang bulong ni Alessandra sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nang tumigil ang kanyang mga luha, kinuha ni Alessandra ang pilak na bracelet mula sa kanyang bulsa. Ito ay nababalot pa rin ng putik mula sa garden ng mga Montemayor. Kumuha siya ng isang basahan at isang mangkok ng malinis na tubig. Ang golden moment ay nabuo sa bawat marahang pagpunas niya sa pilak na araw. Ang bawat kuskos ay tila isang paglilinis sa kanyang sariling dangal. Habang uwent-unting bumabalik ang kinang ng pilak, napansin ni Alessandra na ang gitna ng disenyong araw ay tila may maliit na dugtong na hindi niya napansin noon. Sa tulong ng maliit na karayom, dahan-dahan niyang sinungkit ang likod ng pilak na araw. Ang kanyang hininga ay tumigil nang marinig ang isang mahinang tunog ng pagbukas, hindi dahil sa mekanismo, kundi dahil sa paghihiwalay ng dalawang manipis na piraso ng pilak. Sa loob nito, nakatago ang isang napakaliit na piraso ng papel na binalot sa plastic upang hindi mabasa. Ito ang huling habilin ni Mateo. Sa maliit na papel, may nakasulat na numero ng isang taguan sa lumang sementeryo kung saan inilibing ang katotohanan tungkol sa gabi ng pagdukot kay Gabriel. Ang sikat ng araw ay hindi namamatay, Alessandra. Itinatago lang ito ng gabi. Ang huling pangungusap sa papel na tila isang tinig mula sa hukay na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit ang kanyang pananabik ay biglang napalitan ng kilabot mula sa maliit na puwang sa kanilang dingding na gawa sa sako at plywood. Nakita ni Alessandra ang isang anino na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Isang lalaking nakasuot ng itim na may hawak na telepono at tila may binabantayan. Hindi siya pinalayas ni Isabela upang maging malaya. Pinalayas siya upang mas madaling patahimikin sa lugar na walang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Nayakap ni Alessandra ang kanyang nanay Elena ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa anino sa labas. Hawak niya ang ebidensyang maaaring magpabagsak sa mga Buena Vista, ngunit sa gitna ng liblib na lugar na ito, ang tanong ay hindi na lang kung paano niya ilalabas ang katotohanan, kundi kung aabutan pa ba siya ng bukas bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang maliit na tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montemayor ay tila naging isang malawak na libingan ng mga alaala. Bagamat nakabalik na ang katahimikan, ang bawat hininga ni Gabriel ay tila may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Nakaupo siya sa kanyang malawak na silid. Ang mga ilaw ay nakapatay at tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan, nakalapag ang mga alahas na di umano'y ninakaw ni Alessandra. Darling, bakit gising ka pa? Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon. She's gone, and we are safe now. Ang malambing na tinig ni Isabela habang puyat itong pumasok sa silid
may dalang baso ng gatas. Tumingin si Gabriel sa kanyang magiging asawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang ganda ni Isabella ay tila isang maskara na unti-unting nagkakaroon ng lamat sa paningin ni Gabriel. Safe, Isabella. Bakit pakiramdam ko ay mas naging mapanganib ang paligid mula nang mawala siya? You're just tired, Gabriel. Ang dami mong iniisip na hindi totoo. Ang mabilis na sagot ni Isabella, ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas. Nang makaalis si Isabella, tumayo si Gabriel at lumapit sa estante kung saan nakalagay ang mga papeles ng pamilya Buenavista. May isang bagay na bumabagabag sa kanya, isang maliit na detalye sa kwintas na sinabi ni Isabella na ninakaw. Kinuha niya ang magnifier at tinitigan ang lock ng kwintas. Walang gasgas, walang pilit na pagkakaalis. Kung ninakaw ito mula sa isang nakakandadong kahon, dapat ay may bakas ng dahas. Ngunit ang alahas ay tila sadyang inilabas ng may pag-iingat. Ang internal crumbling ni Gabriel ay nagsimula sa isang malalim na buntong hininga. Ang pagdududa ay parang anay na unti-unting kumakain sa kanyang tiwala kay Isabella. Naalala niya ang mga mata ni Alessandra, ang mga matang puno ng sakit, ngunit may kasamang dangal na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Ang golden moment badagyari nang makita ni Gabriel ang isang piraso ng tela na naipit sa pinto ng kanyang silid-aklatan. Ito ay isang hibla mula sa uniforme ni Alessandra. Hinawakan niya ito at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang init ng balat ng dalaga noong magkasama sila sa garden shed. Ang kanyang puso ay kumurot sa tindi ng hiya. Ang kahihiyang nadarama ng isang lalaking nabulag ng maling akala at nakapanakit ng taong walang kasalanan. Tinawagan ni Gabriel ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Simon, sa gitna ng gabi. Simon, hanapin mo kung nasaan si Alessandra, ngayon din, at bantayan mo siya. May pakiramdam akong hindi lang ako ang naghahanap sa kanya. Habang naghihintay, pumasok si Gabriel sa silid ni Isabella nang hindi ito nakapansin dahil sa mahimbing na tulog nito. Sa ibabaw ng vanity mirror, nakita niya ang cellphone ni Isabella na umilaw dahil sa isang papasok na mensahe. Hindi niya napigilang basahin ang nakasulat. Tapos na ang pagbabantay. Hinihintay ko na lang ang utos mo para tapusin ang lahat sa Riles. Ang dugo ni Gabriel ay tila naging yelo. Ang mensaheng iyon ay hindi galing sa isang kaibigan, kundi sa isang taong may madilim na balak. Ang Riles, doon nakatira si Alessandra. Sa isang iglap, ang lahat ng pagdududa ni Gabriel ay naging isang malinaw at nakakatakot na katotohanan. Mabilis na lumabas si Gabriel ng mansyon, hindi na inalintana ang kanyang suot na tsinelas o ang lamig ng madaling araw. Habang pinatatakbo niya ang kanyang sasakyan ng mabilis, ang tanging dasal niya ay huwag sanang mahuli ang lahat. Ang katotohanan ay abot kamay na niya, ngunit ang presyo nito ay maaaring ang buhay ng babaeng sinimulan na niyang mahalin muli. Ngunit habang papalapit siya sa lugar ni Alessandra, nakita niya ang isang maliwanag na apoy na nagsisimulang lumamon sa mga barong-barong sa gilid ng riles. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang riles ay nagliliyab. At sa gitna ng kaguluhan, ang tanong ay kung makakarating ba siya bago tuluyang maging abo ang huling pag-asa ng kanyang nakaraan. Ang init ng naglalagablab na apoy ay tila humahalik sa balat ni Gabriel, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagsisisi na gumuguhit sa kanyang puso.
Ang bawat pagsabog ng mga tuyong kahoy at ang makapal na usok na bumabalot sa paligid ay tila mga anino ng kanyang sariling pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga taong nagtatakbuhan at nagsisigawan, iisang pangalan lamang ang isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Alessandra, Alessandra, nasaan ka? Hindi inintindi ni Gabriel ang panganib. Sinalungat niya ang agos ng mga taong papalayo sa sunog. Nakita niya ang barong-barong ni Alessandra. Ang maliit na tahanang dati ay puno ng dangal, ngayon ay nilalamon na ng malulupit na dila ng apoy. Sa may pintuan, nakita niya ang dalaga, pilit na hinihila ang kanyang nanay Elena na nawalan na ng malay dahil sa usok. Gabriel? Ang boses ni Alessandra ay halos hindi marinig, puno ng ubo at panghihina. Anong, anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang magsalita. Hawakan mo ang kamay ko. Walang pag-aalinlangan na binuhat ni Gabriel si Nanay Elena, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa baywang ni Alessandra. Naramdaman niya ang panginginig ng dalaga, ang init ng apoy na tila nagnanais na lamunin silang tatlo. Nang makalabas sila sa mapanganib na lugar, sa gitna ng kalsadang puno ng abo at luha, dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang matanda. Hingal na hingal siya. Ang kanyang taksido ay puno ng uling at punit-punit, malayo sa imahe ng isang bilyonaryo. Tumingin siya kay Alessandra at doon, sa ilalim ng pulang liwanag ng sunog, nakita niya ang galit at sakit sa mga mata ng dalaga. Bakit ka bumalik? Ang tanong ni Alessandra, ang kanyang boses ay malamig pa sa gabi sa kabila ng init ng paligid. Para ba tignan kung tapos na ang trabaho ng mga tauhan ni Isabela? Para siguraduhing wala ng ebidensyang natira? Alessandra, makinig ka. Patawad. Patawarin mo ako. Ang pagsusuma mo ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manubig. Alam ko na ang totoo. Nakita ko ang mensahe sa cellphone ni Isabela. Alam ko nang sinadya niya ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alessandra. Huli na, Gabriel. Sunog na ang lahat. Ang mga gamit ni tatay, ang mga alaala namin, lahat abo na. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig pa rin at doon nakita ni Gabriel ang pilak na bracelet. Ngunit ang katotohanan ay hindi nasusunog. Itinatago ko ito sa loob ng aking puso at sa loob ng pilak na ito. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon ng mga Montemayor ay muling nagliwanag para sa isang charity gala, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Ito ang gabi na inaasahan ni Isabela na lalong magpapatibay sa kanyang posisyon bilang magiging asawa ni Gabriel. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown, ang kanyang ngiti ay tila isang anghel, ngunit sa loob ay nagdiriwang siya dahil akala niya ay tapos na ang kanyang problema. Gabriel, darling, you look so handsome tonight. Ang masayang bati ni Isabela habang lumalapit sa lalaki na nakatayo sa gitna ng entablado. Ngunit hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip, lumingon ang lalaki sa malaking pintuan ng ballroom. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown, kundi isang simpleng itim na damit na tila nagdadalamhati. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang braso, ang pilak na bracelet ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila isang bituin sa gitna ng kadiliman.
Si Alessandra. Sino ang babaeng iyan? Bakit siya narito? Ang nanginginig na tanong ni Isabela, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Siya ang saksi ng katotohanan, Isabela. Ang malakas na pahayag ni Gabriel na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Lumakad siya patungo kay Alessandra at, sa harap ng lahat ng mga panauhin, kinuha niya ang kamay nito at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Siya ang anak ng lalaking nagligtas sa buhay ko. At siya ang babaeng ninakawan ninyo ng lahat, maliban sa kanyang dangal. Ang golden moment ay ang sandaling itinaas ni Alessandra ang isang maliit na digital recorder at ang orihinal na sulat ni Mateo na nailigtas niya mula sa apoy. Ang mga mata niya ay nakapako kay Isabela, hindi na puno ng takot, kundi puno ng isang kapangyarihang nagmumula sa katarungan. Isabela Buenavista, ang panimula ni Alessandra, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ngayong gabi, ang sikat ng araw ay hindi na magtatago. Handa ka na bang harapin ang dilim na ikaw mismo ang gumawa? Sa isang kisap mata, ang mga screen sa loob ng ballroom ay nagpakita ng mga larawan ng sunog sa riles at ang mga mensaheng nag-uugnay kay Isabela sa krimen. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, biglang may kinuha ang nanay ni Isabela mula sa kanyang bag. Isang maliit na baril na itinago nito para sa huling pagkakataon ng pagtakas. Itinutok niya ito kay Alessandra. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Kung babagsak kami, isasama ka namin sa impyerno. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng ballroom na sinundan ng malakas na pagsigaw ng mga tao. Ang usok mula sa dulo ng baril ay humalo sa amoy ng mga mamahaling pabango at alak sa loob ng ballroom, isang lason na bumasag sa lahat ng karangyaan ng gabing iyon. Hindi naramdaman ni Alessandra ang sakit, kundi ang isang biglaang bigat na dumiin sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang mundo ay tila bumagalang ikot. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Isabela, ang galit sa mukha ni Doña Victoria, at ang anino ng isang lalaking mabilis na humarang sa kanyang harapan. Gabriel! Ang sigaw ni Alessandra ay nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa nang makita niyang unti-unting bumagsak si Gabriel sa kanyang paanan. Ang puting polo ng lalaki ay dahan-dahang nabahiran ng pulang likido, isang mantsa na tila isang mapait na sining sa gitna ng lahat ng ginto at kristal. Hindi ito ang dugong nakakatakot, kundi ang dugong nagpapatunay ng isang dakilang sakripisyo. Agad na pinalibutan ng mga security guard at mga pulis si Doña Victoria. Ang baril ay nabitawan nito at lumikha ng isang tuyot na tunog sa sahig. Si Isabela naman ay napaluhod. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala at takot habang ang mga dating kaibigan at kasosyo nila sa negosyo ay nakatingin sa kanila ng may matinding pandidiri. Ito ang hiya, ang kahihiyang mas masakit pa sa kamatayan para sa mga taong binuo ang buhay sa itaas ng mga kasinungalingan. Huli na ang lahat, Isabela, ang mahinang sabi ni Simon, ang tauhan ni Gabriel, habang pinapapasasa ng mag-ina. Ang lahat ng ebidensya ng paglustay niyo sa pera ng mga Montemayor at ang pakikipagsabwatan sa pagdukot kay Gabriel noong bata pa siya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa gitna ng kaguluhan, walang ibang nakita si Alessandra kundi ang mukha ni Gabriel. Inalalayan niya ang ulo ng lalaki sa kanyang kandungan,
Binaliwala ang mga taong nagtatakbuhan sa paligid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ni Gabriel, humahalo sa pawis at dugo ng lalaki. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo ako iniligtas matapos ang lahat? Ang hagulgol ni Alessandra, ang boses ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. Pilit nang ngumiti si Gabriel, bagamat halata ang hirap sa kanyang bawat hininga. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Alessandra. Dahil ikaw ang aking sikat ng araw, Alessandra, ang pilak na ito. Ito ang nagturo sa akin ng daan pabalik sa iyo. Ang golden moment ay naganap sa gitna ng trahedyang iyon. Hinawakan ni Gabriel ang pilak na bracelet ni Alessandra at idiniin ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit sa pagitan nila ay natunaw, pinalitan ng isang pag-unawa na mas malalim kaysa sa anumang salita. Hindi na mahalaga kung sino ang mayaman o mahirap. Ang tanging mahalaga ay ang dalawang pusong nagtagpo muli sa gitna ng unos. Dinala si Gabriel sa ospital at sa bawat oras na lumilipas sa labas ng operating room, si Alessandra ay nanatiling nakaupo sa malamig na silya, hawak ang kanyang rosaryo at ang pilak na bracelet. Dumating ang balita na ang mga Buena Vista ay formal ng kinasuhan ng tangkang pagpatay, arson at estafa. Ang kanilang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Nang magising si Gabriel makalipas ang 2 araw, ang unang mukha na kanyang nakita ay ang kay Alessandra. Ang silid ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang regular na pagtibok ng heart monitor na tila isang panigurado na may bukas pa silang haharapin. Nandito ka pa rin. Ang mahinang biro ni Gabriel, ang kanyang boses ay masigla na kaysa noon. Hindi ako aalis, Gabriel. Utang na loob ko sa tatay ko na bantayan ka. At utang na loob ko sa puso ko na mahalin ka. Ang sagot ni Alessandra habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniabot ni Lola Belen kay Alessandra. Isang liham na nakuha mula sa mga gamit ni Doña Victoria bago ito makulong. Habang binabasa ni Alessandra ang nakasulat, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang liham ay hindi tungkol sa pera o sa krimen. Ito ay tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alessandra, isang katotohanang mas malaki pa sa pagiging anak ng isang thresher na si Mateo. Gabriel, ang tawag ni Alessandra, ang kanyang boses ay nanginginig. May isa pa tayong hindi alam. Ang tatay ko, hindi niya lang basta iniligtas ang buhay mo. May dahilan kung bakit niya tayo pinagtagpo bago pa man tayo isilang. Anong lihim ang nakatago sa nakaraan ni Mateo at sa mga Montemayor na maaaring muling bumago sa tadhana ni na Alessandra at Gabriel? Hindi ko alam kung sapat ba ang salitang patawad para sa isang buhay na ninakawan ng dangal at yaman, Gabriel. Paano ko tatanggapin ang iyong pag-ibig kung ang bawat barya ng iyong yaman ay nagmula sa dugo at pawis ng tatay ko na inyong ipinagkait? Ang boses ni Alessandra ay tila isang marahang bulong na humihiwa sa katahimikan ng puting silid sa ospital. Hawak niya ang liham na nakuha mula sa mga gamit ni Victoria, isang liham na nagsilbing huling piraso ng katotohanan. Ang papel ay luma na at malutong, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga buhay na saksi sa isang kasalanang higit pa sa pagdukot. Ang tatay niyang si Mateo ay hindi lamang isang hamak na thresher. Siya ang orihinal na katuwang ng ama ni Gabriel sa pagbuo ng Montemayor Jewels.
Ang disenyong pilak na araw ay hindi lamang isang regalo, kundi ang simbolo ng kanilang pagkakapantay-pantay na ninakaw ng mga nakatatandang Montemayor upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang internal crumbling ay makikita sa bawat panginginig ng mga balikat ni Alessandra. Ang pader ng mansion na dati niyang tinitingala ay tila naging isang monumento ng kawalang katarungan. Ang bawat sandali ng kanyang paghihirap, ang bawat gabing nagugutom sila ni Nanay Elena ay dahil sa isang kasunduang ipinagkait sa kanyang ama. Ang utang na loob na akala niya ay kay Gabriel ay nauwi sa isang malaking utang ng mga Montemayor sa kanyang pamilya. Tumingin si Gabriel kay Alessandra, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at pagsisisi. Hindi niya akalain na ang mundong kanyang kinalakihan ay itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng buhay ng ibang tao. Alessandra, I didn't know. Hindi ko alam na ang lahat ng luho ko ay galing sa ninakaw na kinabukasan mo. Ang golden moment ay nangyari nang dahan-dahang bumangon si Gabriel mula sa kanyang higaan. Binaliwala ang sakit ng kanyang sugat sa balikat. Inabot niya ang kamay ni Alessandra at marahang ipinatong ito sa kanyang puso. Take it all, Alessandra. Ang yaman, ang mansion, ang pangalang Montemayor. Sa iyo ang lahat ng iyon. Kung kailangang maging mahirap ako para lang makuha ang iyong patawad, gagawin ko. Napatitig si Alessandra sa lalaki. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang pagnanais na ituwid ang lahat ng mali ng nakaraan. Sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang uri ng healing, ang paghilom na hindi nagmumula sa pera, kundi sa pag-amin ng pagkakamali. Ang pilak na bracelet sa kanyang braso ay muling kumikinang, tila nagsasabing ang gabi ay tapos na at ang araw ay muling sumisikat. Pumasok si Lola Belen sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Alessandra, anak, ang tatay mong si Mateo ay hindi nagnanais ng paghihiganti. Ang tanging hiling niya ay maibalik ang sikat ng araw sa buhay ni Gabriel at sa buhay mo. Ang pag-ibig ninyo ang huling disenyo na nais niyang mabuo. Nadyakap ang dalawa, isang yakap na puno ng mga luha ng pagpapatawad at bagong simula. Ang slow burn na pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng paglilingkod ay nauwi sa isang pagbubuklod ng dalawang pamilyang pinaghiwalay ng sakim na hangarin. Ngunit sa labas ng ospital, sa likod ng rehas ng kulungan, si Isabela ay hindi pa tapos. Sa kanyang madilim na selda, isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang may kausap sa isang smuggled na telepono. Isang huling regalo para sa kanilang kasal. Ang bulong ni Isabela, ang boses ay tila isang ahas na naglalaway. Kung hindi mapapasa akin si Gabriel, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanilang dalawa, kundi abo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng ospital at isang lalaking nakasuot ng jacket na may nakatagong pakete ang dahan-dahang pumasok sa elevator patungo sa palapag ni na Gabriel at Alessandra. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabahiran ng panganib na hindi nila inaasahan. Malamig ang bawat hakbang ng lalaking nakasuot ng itim na jacket habang binabaybay ang pasilyo ng ospital. Ang bawat sapatos niya sa makinis na tiles ay hindi lumilikha ng ingay, isang nakatatakot na katahimikan na tila ba ang kamatayan mismo ang naglalakad patungo sa silid 402. Hawak niya ang isang maliit na pakete, isang regalong puno ng puot, isang huling pagtatangka ni Isabela na burahin ang lahat ng liwanag na hindi niya maangkin. Sa loob ng silid,
Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mahimbing na paghinga ni Alessandra na nakasandal ang ulo sa gilid ng kama ni Gabriel. Ang kanilang mga kamay ay nananatiling magkahawak, isang pagkakapit na tila ayaw nang bumitaw sa kabila ng lahat ng unos. Naramdaman ni Gabriel ang isang kakaibang presensya. Ang kanyang mga mata, na pagod mula sa operasyon, ay dahan-dahang bumukas. Sa dilim ng silid, nakita niya ang anino ng isang tao sa may pintuan. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa mukha ng estranghero, isang mukhang walang emosyon, isang mukhang handang pumatay. "Sino ka?" Ang paos na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kinuha nito ang isang bote ng chemical mula sa pakete at nagsimulang ibuhos ito sa kurtina malapit sa tangke ng oxygen. Ang amoy ng matapang na likido ay mabilis na kumalat, isang amoy na nagbabadya ng isang malaking pagsabog. "Gabriel, darling, what's happening?" Ang naguguluhang tanong ni Alessandra habang mabilis na nagigising. "Alessandra, tumakbo ka! Lumabas ka rito!" Ang sigaw ni Gabriel. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang balikat, pilit niyang tinanggal ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Ang dugo ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito inalintana. Binuhat niya ang kanyang sarili at hinarangan ng lalaki gamit ang sariling katawan bilang kalasag ni Alessandra. Ang golden moment ay naganap ng hawakan ni Gabriel ang mga bisig ng lalaki. Pilit itong itinutulak palabas sa kabila ng kanyang panghihina. "Huwag mo siyang sasaktan. Ako na lang, huwag lang siya." Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Bago pa man makasindi ng apoy ang lalaki, ang pinto ay marahas na bumukas. Si Simon, kasama ang dalawang armadong guard, ay mabilis na pumasok. Sa loob ng ilang sandali, ang lalaki ay napadapa sa sahig at napigilan. Ang amoy ng kemikal ay nanatiling nakasabit sa hangin, isang paalala kung gaano kalapit ang kamatayan sa kanila. "Sir Gabriel, Ma'am Alessandra, are you okay?" Ang nag-aalalang tanong ni Simon habang tinitignan ang sugat ni Gabriel na muling bumuka. Nakahinga ng maluwag si Alessandra, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gabriel na ngayon ay dahan-dahang sumasandal sa pader. Ang mukha ay kasing puti ng papel. Nilapitan niya ang lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. "You idiot. Bakit mo na naman ginawa iyon? Bakit mo itinaya ang buhay mo?" Ngumiti si Gabriel, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may kalakip na kapayapaan. Dahil ang sikat ng araw, hindi dapat hinahayaang mamatay sa dilim. Habang inilalabas ang lalaki, umamin ito na si Isabela ang nag-utos sa kanya kapalit ng malaking halaga. Ang huling alas ni Isabela ay naging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ngunit sa gitna ng tagumpay, ang katawan ni Gabriel ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, at ang kanyang huling hininga bago mawalan ng malay ay ang pangalan ni Alessandra. Naiwang nanginginig si Alessandra. Hawak ang kamay ni Gabriel habang ang mga nurse ay mabilis na lumalapit. Ang katahimikan ng ospital ay muling nabasag ng mga emergency codes at sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa puso ni Alessandra. Sapat na ba ang katarungan upang bayaran ang lahat ng sakripisyong ito?
O mayroon pa bang mas malalim na kapayapaang naghihintay sa kanila sa kabilang dako ng unos? Ang unang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Gabriel. Sa bawat marahang pagkurap ng kanyang mga mata, ang malabong paligid ay uent-unting nagkakaroon ng kulay at linaw. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Alessandra. Natutulog ng nakaupo, ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kamay ni Gabriel. Ang pilak na bracelet sa braso ng dalaga ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, tila isang saksi na hindi kailanman bumitaw sa gitna ng unos. Alessandra. Ang mahinang tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahang nagising ang dalaga at nang makitang gising na ang lalaki, isang ngiti na mas maliwanag pa sa umaga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gabriel, salamat sa Diyos. Akala ko ay hinding-hindi ka na magigising. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Montemayor ay binalot ng isang bagong uri ng hangin. Wala na ang mabigat na presensya ng mga Buena Vista. Sa balita, napanood ng buong bansa ang paglabas ni na Isabella at Victoria sa korte. Nakapustas at nakayuko ang mga ulo, isang imahe ng hiya na habambuhay nilang dadalhin sa loob ng malamig na rehas. Ang kanilang yaman na nakuha sa masamang paraan ay kinumpiska, at ang katarungan na matagal nang inasam ni Mateo ay sa wakas ay nakamit na. Ang internal crumbling ni Alessandra ay tuluyan ng napalitan ng healing. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa harap ng mga mapang-api. Sa muling pagbubukas ng kanilang lumang jewelry shop, na ngayon ay tinawag na Sinag at Pilak, si Alessandra ang tumayo bilang punong tagapamahala. Ang mga disenyong sinimulan ng kanyang ama ay muling nabuhay, nagbibigay ng kinang sa bawat taong nakakasuot nito. Isang hapon, dinala ni Gabriel si Alessandra sa isang burol kung saan tanaw ang buong lungsod at ang dapit hapong kulay ginto. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, muling naramdaman ni Alessandra ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Dito tayo magsisimula muli, Alessandra, ang sabi ni Gabriel habang tinitignan ang abot tanaw. Wala nang lihim, wala nang utang na loob na nakakasakal. Tayo lang dalawa. Ang golden moment ay naganap nang lumuhod si Gabriel sa harap ni Alessandra. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at inilabas ang isang singsing. Hindi ito ginto, hindi ito brilyante. Ito ay gawa sa pinong pilak, may ukit ng sikat ng araw na katulad ng bracelet ni Alessandra. Alessandra Reyes, ikaw ang aking katotohanan. Ikaw ang aking sikat ng araw sa gitna ng madilim kong nakaraan. Will you marry me? Will you be the light of my life forever? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat na hangarin. Walang pag-aalinlangang tumango si Alessandra. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng lubos na kaligayahan. Yes, Gabriel. Pangako, hinding-hindi na tayo muling mawawala sa dilim. Sa kanilang pagyakap, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang awit ng pagdiriwang. Ang pilak na araw sa kanilang mga kamay ay nagtagpo, nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Ang katarungan ay nakamit, ang puso ay naghilom, at sa wakas, ang sinag ng lumang gulod ay naging isang maningning na bukas para sa kanilang dalawa. Ang bawat simula ay may dalang pangako,
ngunit ang bawat wakas ay may dalang kapayapaan. Sa muling pag-ikot ng tadhana, ang lupang dati ay dinilig ng mga luha ng kawalang katarungan ay siya na ngayong tinutubuan ng mga bulaklak ng pag-asa. Maaliwalas ang sikat ng araw sa sementeryo ng San Roque. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng punong nara. Nakatayo sina Alessandra at Gabriel sa harap ng puntod ni Mateo Reyes. Malinis na ang paligid nito at isang puting marmol na may nakaukit na ang dakilang tagapagtanggol ng katotohanan ang nagsisilbing tanda ng kanyang himlayan. Hindi na pumuling magdidilim ang ating sikat ng araw. Ang bulong ni Alessandra habang inilalagay ang isang kumpol ng sariwang bulaklak sa ibabaw ng nitso. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ng kanyang asawa, ang kanyang paghawak ay puno ng proteksyon at pagkilala. Maraming salamat po, Tatay Mateo. Dahil sa inyo, natagpuan ko ang daan pabalik sa tunay kong tahanan. Ang internal peace ay ramdam sa bawat kilos ni Alessandra. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang hiya na dati ay ipinapasan sa kanya ng mga Buena Vista ay naglaho na, pinalitan ng isang matatag na dangal. Hindi na siya ang babaeng server na tinataboy sa putikan. Siya na ngayon ang simbolo ng katatagan para sa lahat ng mga taong inaapi. Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang sinag at pilak ay naging tanyag hindi lamang sa ganda ng mga alahas, kundi sa kwento ng integridad na nasa likod ng bawat disenyo. Si Nanay Elena ay malakas na at masayang naninirahan sa isang simple ngunit komportableng bahay, kung saan ang bawat sulok ay puno ng liwanag at sapat na bentilasyon. Isang golden moment ang naganap nang bumalik sila sa mansion ng mga Montemayor. Isang mansion na hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng pamilya. Sa kanilang pagpasok, sinalubong sila ni Lola Belen na may bitbit na isang maliit na sanggol. Ang bata ay may mga matang katulad kay Gabriel at isang ngiting katulad kay Alessandra. Ang liit-liit pa niya pero ramdam ko na ang tapang niya. Ang biro ni Gabriel habang kinukuha ang kanilang anak. Isinuot ni Alessandra sa munting braso ng sanggol ang isang maliit na bracelet. Ang bagong version ng pilak na araw na magsisilbing gabay nito sa hinaharap. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa o sunugin sa apoy, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumikat. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gintong nasa vault, kundi sa pilak na katapatan na nasa loob ng puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng poot upang makapagsimulang muli. Habang pinagmamasdan ni na Alessandra at Gabriel ang paglubog ng araw mula sa balkonahe, alam nilang bukas ang araw ay muling sisikat. At sa bawat sinag nito, maaalala nila ang pilak na bracelet, ang maliit na bagay na nagtahi sa dalawang pusong pinaghiwalay ng kasinungalingan ngunit pinag-isa ng wagas na pag-ibig.